Si Bitcoin ay isang digital currency at muling umaangat ang halaga nito mula sa pag-abot ng presyong $69,000 noong November 2021 ay muling umaabot ito sa dating peak na ito. Kaya ang tanong ay kaya ba nitong muling basagin o lampasan ang $69,000 na barrier sa nalalapit na panahon? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At yan mga pagka-crypto, ang unang tanong natin dito ay bakit nga ba tumataas ang halaga ni Bitcoin? Ang kamakailang pagtaas ng halaga ni Bitcoin ay sanhi po yan ng maraming mga factors. Una ay ang institutional investments o yung mga malalaking kumpanya at mga bangko ay naglalagay po ng pera dito. Malaki ang tiwala ng mga ito sa future ni Bitcoin kaya umaakyat ang presyo nito. Pangalawa, ang positibong market signals. Ibig sabihin, maraming tao ang may tiwala na tataas pa ang halaga ni Bitcoin kaya't patuloy po silang bumibili nito. At pangatlo, ang global adoption o yung pag-usbong ng paggamit po ni Bitcoin sa buong mundo bilang isang lehitimong paraan ng pagbabayad or legitimate payment. Ngayon ay ano ang resistance level? Sa trading, ang resistance level ay yung presyo kung saan maraming sellers ang handang magbenta. Sa kasong ito, ang $69,000 na presyo ay ang resistance level ni Bitcoin. Kung mabubutas o mababasag po ang level na ito, posible pong tumaas ang kanyang presyo. Kaya yan, check na lamang po ninyo yung aking technical analysis kanina kay Bitcoin. Ngayon ay ano ang mga posibleng hadlang? Kahit may positibong senyales, marami pa ring hadlang. Una, ang volatility ng cryptocurrency market. Ibig sabihin, mabilis ang pagbabago ng presyo nito. Pangalawa, ang inflation at interest rate decisions ng mga bangko sentral or central bank tulad po ng US Federal Reserve. Kapag tumaas ang interest rates, bumababa ang liquidity o yung dami ng perang umiikot sa market na posibleng magpababa sa presyo ni Bitcoin. Pangatlo ay ang regulatory changes. Kapag naglabas po ng bagong regulasyon ang mga gobyerno, maaaring maapektuhan ang paggamit ng Bitcoin. Ngayon ay ano ang sinasabi ng mga analyst? Marami pong mga market analysts ang naniniwala na may malalaking pagkakataon si Bitcoin na maabot muli or muli po niyang balikan ang presyong $69,000. Pero paalala po nila maging maingat. Sa bawat pag-angat, posible ring magkaroon po ng mabilisang pagbagsak. Kaya pinapayuhan nila ang mga traders na maging maingat at pag-aralang mabuti ang bawat galaw ng market. Ngayon ay ano ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya? Ang kasalukuyang global economic environment ngayon, lalo na ang policies ng US Federal Reserve, ay malaki ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin. Kapag nagkaroon po ng positive economic indicators tulad ng mababang inflation, posibleng tumaas pa ang halaga nito. Pero kung tumaas ang interest rates, maaaring bumaba ang liquidity at mahirapan si Bitcoin na maabot ang presyong $69,000. Ngayon ay ano ang maaari pong mangyari? Ang posibleng pag-abot muli ni Bitcoin sa presyong $69,000 ay nakadepende po sa kombinasyon ng market sentiment o damdamin ng market, institutional action o galaw ng mga malalaking investors, at macroeconomic factors tulad po ng inflation at regulation. Mahalaga ring bantayan ang mga technical indicators na nagbibigay po ng sinyales kung ano ang susunod na maaring mangyari sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking sariling opinyon ay habang optimistiko ang marami kay Bitcoin, hindi dapat kalimutan ang kasabihang huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Mag-ingat po sa volatility at mag-ingat po tayo sa volatility ng market at patuloy na pag-aralan ang bawat galaw. Kahit mataas ang posibilidad na muling maabot ni Bitcoin ang $69,000, laging handa dapat sa posibilidad ng market corrections.
Sa huli, ang desisyon ay nasa kamay ng bawat individual trader kung kaya po nilang tanggapin ang risk at mag-adapt sa bawat pagbabago ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang nagsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.